Mga Lods, Game 2 ng NBA Finals. So nagkaroon ng mga adjustment si Coach Jason Kidd and also nagkaroon naman ng mga in-game adjustment ang Boston Celtics. So mga Lods, ngayon, more on boards tayo para mas marami akong mapaliwanag compare sa mga video reviews natin. So huwag na natin patagalin mga Lods. So ang unang-unang adjustment na ginawa ng Dallas Mavericks is yung aggressiveness nila. So yung aggressiveness, Lods, madaling sabihin yan, di ba? Madaling sabihin yan, Lods, pampaganda ng salita yan. So Lods, ipapaliwanag ko sa inyo in details dito sa may boards. So Lods, alam nyo naman, ang Boston Celtics, magaling sila sa mga pagbibigay ng screens, mga angles. So ang ginawa ng Dallas Mavericks, by their aggressiveness, tinatanggal nila yung mga tamang angles sa pagbibigay ng screen. So, minsan borderline foul na nga yung ginagawa nila eh. At minsan natatawagan sila. So pagpalagay mo pag tumatawag ng double screen ng Celtics, ang nangyayari dito, Los, is tinutulak nila yan. Tinutulak talaga nila yan. Mapapansin niyo yan, tinutulak nila yan. So, ang nangyayari, hindi nakakapag-set ng maayos na screen yung screener. At hindi siya basta-basta nakakuha ng advantage sa mga roll o sa mga another screens, mga ganyan. Kasi nagkakaroon ng tulakan. So, sa may pwestuhan pa lang, nahihirapan na sila. So, yung angles nawawala because of the aggressiveness ng defense ng Dallas Mavericks. Pagkatapos, Los, napapansin ko, sobrang aggressive nila ng first quarter na talagang kahit na parang hindi na nila aabutan ng 3 points, hinahabol nila. In a way, nagresulta yun ng mababang shooting percentage, lalong-lalo na kay Jason Tatum, nung first half. So, offensively naman, mga Los, yung aggressiveness ng Dallas Mavericks is ganito naman. Kunwari, dito, Los, na-rebound nila yung bola dito, na-mintis. Kung sino makahawak ng bola na kayang i-atake yung bola, ganun na ang ginagawa nila. Kagaya nila PJ Washington, kung makikita nyo, pag rebound ng bola rito, tinatakbo niya kagad. Parang ang sinabi ni Jason Kidd sa pagkakarinig ko is, I need someone to push the ball. I need someone to be aggressive. So, ang nangyayari dito, in a way, Los, medyo nababawasan yung burden kay Kyrie Irving tsaka kay Luka Doncic. Kasi, pagka off the miss ng kalaban, kumbaga binigyan ng lisensya ni Jason Kidd na tumakbo kagad sila, na i-dribble nila yung bola patakbo. So, sometimes nagkakaroon ng magandang resulta, pero minsan na-turnover din kasi hindi sila sanay na gawin yun throughout the season. Another adjustment kay Coach Jason Kidd naman, yung off-ball movements. Di ba kagaya na sinabi ko, mas maganda kung magkaroon sila ng off-ball movements. So, ang isang concern ko lang sa off-ball movements na yun ay involve si Luka Doncic sa off-ball movement na yun. So, ang nangyayari, Los, kunwari dito, yan. Tapos ito, may nagdi-dribble dito. Si Luka Doncic, kasama siya sa nagbibigay ng screen dito sa baba. So, nangyayari, medyo minsan flex or parang inverted flex yung ginagawa nila. So, may kumakat dito. Pagkatapos, si Luka Doncic bibigyan ng screen. Ang nangyayari, kinakurl ni Luka Doncic dito. In a way, ang nangyayari dito is, mas natatanggap ni Luka Doncic yung bola na mas malapit. Mas nagkakaroon siya ng threat. Makikita niya yung Los. Minsan dito na natatanggap yung bola. And marami siyang mga fadeaway dyan, turn around fadeaway shot, na shoot dito, mas napapadali. Minsan naman, di ba, off-ball movement. Imbis na iba yung lumabas doon, si Luka Doncic lumabas dito, pasa, tapos pasa, nagkaroon siya ng open shot dito, di ba? Another off-ball movement naman, imbis na doon siya lumabas, ang nangyari, may ibang lumabas dito, tapos big man yung lumabas dito, pagpasa, kinuha ni Luka Doncic yung bola dito, winanon-one niya rito. Again, malapit. So, nagkaroon ng off-ball movement. In a way, nabawasan din yung burden kay Kyrie at kay Luka sa pagbababa ng bola or yung manggagaling pa sa ibabaw yung offense nila. So, nangyayari, mas malalim na yung offense na nangyayari sa Dallas Mavericks. So, in first half, Los, ang nangyayari dito is lumamang pa nga ang Dallas Mavericks ng first quarter. Kasi nabigla talaga yung Boston sa aggressiveness ng Dallas Mavericks. Hindi nila akalain na ganun yung gagawin defense sa kanila, na talagang babanggayin sila pag magsiset sila ng screen. Pagkatapos, Los, yung isa pa, para mawala yung pace switching na sinasabi ko, ang ginagawa ni Luka Doncic is, dito niya kinukuha yung screen. Dito niya kinukuha yung screen sa gilid na. Kasi pag dito kinuha yung screen na nangyayari is, wala nang pre-switching kasi malayo, di ba? Ang hirap i-pre-switching yan, Los. Kunwari ito yung isang small man. Ang hirap i-pre-switching yan pag si Porzingis nandito. So, ang ginagawa nila rito is dinodouble na nila si Luka Doncic dito sa corner naman. Yun naman ang disadvantage pag dito ka kumuha ng screen kasi pwede kang doublein dito. Minsan nakakakuha sila dito pero madalas hindi. And yung lively kahit papano, Los, nagkaroon ng konting buhay ngayon sa laro na to. So, ano naman ang ginawang adjustment ng Boston Celtics? So, yung aggressiveness, Los, ang ginawa lang ng Boston Celtics is nag-relax lang sila, hindi sila nagpadala doon. Tapos ang ginawa nila, mas nilakasan lang nila yung katawan nila para hindi sila basa-basa natutulak. So yun yung isa sa adjustment. Actually, Lods, it's beyond X and O's na. It's about mentality na. So ang ginawa nila, tinigasan nila yung katawan nila
para mas maging maganda ulit yung angulo ng mga screens nila. So yung aggressiveness naman sa offense ng Dallas Mavericks, ang ginawa ng Boston Celtics is bumaba lang sila kagad. So madalas nagkakaroon ng block sila Porzingis, sila Derek White, and until the last minute nga, di ba, nagkaroon pa sila ng block ni Jaylen Brown, dalawa sila ni Derek White. Ano pa yung ibang adjustment na ginawa? Kagaya ng sinabi ko rito, Lods. Ang Boston Celtics, pagka humingi ka ng screen papunta dito sa gilid, ang ginagawa ng Boston Celtics dito is tinodouble na nila. Lalo pag si Porzingis. Bakit? Hindi na nila kasi kaya mag-pre-switching dito. So, ang ginagawa nila rito is blitz na. Yan, biniblitz na nila si Luka. Na nangyayari si Luka, pumapasa na ng pa-behind the back. And kagaya na sinabi ko, di ba? Kung ako magbe-blitz kay Luka Doncic, gusto ko nasa likuran ako para wala na siyang coming back. So ngayon, mapupunta ako sa corner dito, kailangan ipasa ko to. Hindi na siya makaharap kasi nandun sa likod yung isang tao, si Jason Tatum. So minsan pumapasa siya ng behind the back. Minsan nagiging okay, minsan hindi. Ang isa pa nagiging problema, madalas na-turnover siya. Kung hindi naman, dahil di siya makabalik, ipapasa niya yan ng mataas, ang nangyayari, na-turnover na naman. Pagkatapos, kagaya ng sinabi ko sa inyo, Los, nabubuhay nga si Lively sa laro na to. So ang ginawa nila, hindi si Porzingis ang bumabantay kay Lively. Ang bumabantay sa kanya is si Jason Tatum. Para kung sakali, isipin nyo, Lods, magbibigay ng screen si Lively kay Luka Doncic, is pwedeng mag-switch kasi si Jason Tatum naman ang bumabantay kay Lively. Ang problema pala kay Lively, Lods, talagang hindi siya ganong pumuposte. Hindi ko lang alam kung hindi lang sinusubukan ni Jason Kidd. Pero as of now, game 1 and 2, hindi talaga nila pinapapose si Lively. Kaya nagkaroon ng magandang adjustment si Boston Celtics na ang tatao kay Lively is si Jason Tatum para pag magbibigay ng screen to, magsiswitch na lang kay Luka Doncic. Another mind games na naman na ginagawa naman ng Boston. If si Jaylen Brown na may dala ng bola or si Jason Tatum na may dala ng bola at ang bumantay sa kanila is si Kyrie Irving or si Luka Doncic, inaatake nila yon. Siguro, gusto nila mangyari, fumaul si Luka Doncic or mapagod siya. And madalas, hindi ganun nag-e-effort si Luka pag nagwawanon. Madalas nga siya naiiwanan kung mapapanood nyo. Si Kyrie naman, sinusubukan niyang bumantay. Pero ang nangyari kay Kyrie ay nafa-fall siya. Pagkatapos, pagka kay Kyrie minsan, pag nasuswitch kay Kristaps Porzingis, popost yan ni Kristaps Porzingis sa may elbow, banda dito, di ba? Pagkatapos, bibigyan dyan, easy basket kay Kristaps Porzingis. So in a way, Los, kahit na pinipigilan ni Jason Kidd na mapagod si Luka Doncic at Kyrie Irving, napapagod sila dahil dun sila ang inaatake ng Boston Celtics. Pansinin nyo, Los, hindi hinahanap ng Boston Celtics ang big to small na ball screen. Ang hinahanap nila madalas si Luka Doncic or si Kyrie Irving. Kahit ilang beses nyo panoorin, maraming beses na mas gusto nilang atakihin si Luka Doncic or si Kyrie Irving. So in second half, Los, makikita nyo naman, napagod talaga si Luka Doncic. Alam mo na minsan nagsisettle na lang siya sa may long contested 3 points na alam mo nang kulang na yung energy. So yung adjustment ni Coach Jason Kidd kahit papano, medyo nabuhay ng konti, pero mahirap talaga. Tapos, ang kagandahan nga, lagi na sinasabi ko, sa 5-man playing inside the court, wala silang pakialam kung sino ang mag-excel, kung sino ang magbe-best player, or kung sino magdadala ng team. Kanina si Jrue Holiday, wala silang pakialam kasi 5-man playing sila. Unlike sa may 1-man orchestrating the offense, kailangan talaga ibabalik mo doon sa tao na yun yung momentum para madala niya kayo. Kaso nga lang, kagaya ng ginawa ng Boston Celtics, pinagod nila si Luka Doncic sa defense. Tapos ang isa pa sa good move na ginagawa isa pa sa good move na ginagawa at isa pa sa advantage na ginagawa ng Boston Celtics compare sa Dallas Mavericks. So kung may iwan to, Lods, yan. So may humit. So pinasa yung bola. Dahil 5-man playing nga sila eh. So ang mangyayari dito, Lods, is help to. Ito mag-replace. Papasahan to. Pupunta dito. Papasahan. Lahat. Halos lahat gumagalaw, ganyan. So kahit mamintis man yung tira ng Boston Celtics, sila nagpapasa-pasa lang, konting driving kick, tapos pasa-pasa lang. But yung effort na binibigay ng Dallas Mavericks para dumipensa sila is napakabigat. Kung mamintis man yan, maribaw nila yung bola dahil pagod sila, ibababa nila yung bola ngayon. So ngayon, pagpalagay natin yung yellow naman ang Dallas Mavericks. Pagbaba ng bola niyan, lahat to pagod sa depensa. Dahil kakatakbo lang ilang beses, so nagre-recover pa sila ng hininga nila. Etong lahat tong Celtics is buo pa yung paghinga nila. Kasi nagpasa-pasa na naman sila halos eh. So kaya nila maging aggressive. So ang gagawin nito, magpapahinga, magsasayang ng ilang oras, tapos hingi ng pick, which is mas magiging aggressive na itong depensa ng Boston Celtics compared sa Dallas Mavericks. I didn't think they'd go 3 for 15 again, JJ. They are now just 4 for 24 of the Celtics. And still up 6. Yeah, incredible.
So Lods, it's a mind game, hindi na laging X and O. Minabuti kong i-board na lang muna at ipaliwanag sa inyo yung nangyayari sa game 2. Kasi pag sa video Lods, konti lang yung mababreakdown ko eh. At least yan kahit paano medyo whole game. So Lods, sana meron kayo natutunan sa video na to. Yun lang mga Lods. Thank you!